Yes, oh God. Magandang umaga sa iyo, Panginoon. Lord God, nandito kami muli, oh God, para awitan ka, papurihan ka, oh God, dakilain ka, oh God. Truly, Lord God, there's no one else like you, Panginoon, oh God. Lord, walang salita, tula, oh God, na may hahambing, Panginoon, sacrifices, Lord, na ginawa mo, oh God. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa buhay, Lord, na binigay mo sa amin, O God. Kahit, Lord, di kami karapat-dapat, O God, minarapat mo kami, O God, na tumayo, magpuri, at magpasalamat sa iyo, O God. Lord, wala kami, Panginoon. Walang kwenta yung buhay namin, Lord God, kung wala ka, Panginoon, O God. And Lord, Panginoon, allow us, Panginoon, na lumapit sa iyo, O God, at Lord, ihandog, O God, yung kantang ito, Panginoon. Maging mabangong samyo, Panginoon. Lord, para sa iyo, O God. Lord God, we praise you, we glorify you, O God. And Lord, Panginoon, pinasasalamatan ka namin, O God, ng buong puso namin, O God. Lord, maraming salamat, O God. In the mighty name of Jesus. Amen. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula at ng maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kaya ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula at ng maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Let's say, wala kang katulad mo. Wala nang hihigit sa'yo, wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Minsan pa, awitin ko man. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo. Yes, O God. God, walang makakampantay, Panginoon, sa kadakilaan mo, God. Yes, O God. Kulang ang lahat ng tula at ng maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papatay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Habang panahon, wala kang katulad. So God, there's no one else like you, Panginoon. Your name above all names, Panginoon. Lord, dakila ka, Panginoon. Yes, O God.
katulad. Wala nang hihigit sa'yo. Come on, church, let's say to God that there's no one like Him, na walang makakapantay sa kadakilaan niya. Yes, Ikaw oh, ang Diyos, Ikaw ang Diyos, Panginoon. Paman, Yes, oh maging God, di ka ngayon nagbabago. at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad. Wala nang papatay sa'yo. Ikaw ang Diyos, nawan ka man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad. Wala nang papatay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, wala kang Good morning po sa ating lahat. Tayo po ba'y handa nang magpuri sa ating Panginoon? Sige po, bago po tayo magpuri, ating pumbuksan ang ating mga Biblia sa libro po ng Awit, chapter 100. Sinasabi po rito, umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa, si Yahweh ay papurihan, paglingkuran siyang kusa, lumapit sa harap niya at umawit ng may tuwa. O si Yahweh ay ating Diyos, ito'y dapat na malaman, tayo'y Kanya, Kanyang lahat, tayong lahat na nilalang, lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa kanyang kawan. Verse 4, pumasok sa kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang, umaawit, nagpupuri sa loob ng dakong banal. Purihin ang ngalan niya at siya ay pasalamatan. Mabuti ang Panginoon, pag-ibig niya'y walang hanggan, siya'y Diyos na mabutit, laging tapat, kailanman. Hallelujah! Purihin po ang ating Panginoon. Sige po, tayo po ay manalangin. Amang banal na nasa langit, kami po o Diyos ay patuloy na nagpapasalamat sa iyong kabutihan. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito, sapagkat Lord, muli Panginoon, kami po ay ginising mo, binigyan ng bagong kalakasan, bagong pag-asa, at muli haharapin namin ng punong-puno ng kagalakan ang araw na ito, sapagkat Lord, alam po namin na patuloy mo kaming sinasamahan at ginagabayan sa araw-araw. Ama, hayaan mo nga po, Panginoon, na sa aming pagtitipon sa araw na ito, Panginoon, tunay nga po ang banal na presensya mo, Panginoon, ang aming maranasan, at tunay nga pong marinig namin, Panginoon, ang iyong mensahe, Panginoon, ng may galak sa aming mga puso, O Diyos. Salamat po at patuloy mong gabayan ang bawat isa. Ikaw nga po ang siyang mapurihan sa aming buhay. Sa iyo lahat ng kapurihan, pagsamba at pagtakila, sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, tayo po ba'y handa ng umawit sa ating Panginoon? Let's worship the King of Kings and the Lord of Lords. Hallelujah. Thank you, Jesus. We bless you. Sige po, sabay-sabay po nating awitan at papurihan ang ating Panginoon. Walang hangganan, hindi magbabago kailan ka man. Sa habang panahon, iyong salita, Panginoon. Mga halaman ay natutuyo, langit at lupa ay maglalaho, ngunit tapat lahat ng sinabi mo. Karamdaman ko ay mapapawi, suliranin ko'y magkagabi.
ang aking nadarama. Yes, O God, langit ang aming nadarama, O God. Kapag tumiling ka namin, Lord, Ang puso ko'y sumisigla kapag sa'yo'y sumasamba. Langit ang aming nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla kapag sa'yo'y sumasamba. Langit ang aming nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla kapag sa'yo'y sumasamba. Ikaw lamang ang pupurihin, ang pangalan mo'y dadakilain. Wala na sa'yong maihahawin, ang awit mo'y iyong dinggin. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagad sa kanan ng kasiyahan. Tunay na nadarama. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagad sa kanan ng kasiyahan. Tunay na nadarama ko. Tunay na nadarama ko. Tunay na nadarama ko. Yes, O God, Panginoon. Patuloy, O God, Lord, na lumalapit kami sa iyo, O God. Lord, na may kumbabang puso, Panginoon, Lord. Lord God, Panginoon, we ask for your guidance, O God, for our life, Panginoon. At Lord God, may mga, Lord, malulungkot, O God, or Panginoon, may mga bagay kami pinagdadaan. But Lord God, patuloy kami, O God, at patuloy namin panghahawakan yung mga pangako mo, Lord. Because, Lord God, Panginoon, you are truly faithful, Panginoon, to your words, Panginoon, O God. At Lord, hindi magbabago yun, O God. Lord, ikaw yung Diyos namin, Lord, mula noon hanggang ngayon. At Lord God, sa susunod pa na araw, Panginoon, at Lord God, lagi ka nandyan para sa amin, Panginoon. Lord, maraming salamat, O God, sa buhay, O God, Lord, na, Panginoon, na maraming pagsubok, pero Lord, may pagkatuto, Panginoon, O God. Salamat, Panginoon, Lord, dahil, Panginoon, through those things, Panginoon, O God, nagiging matatag kami. At Lord God, Panginoon, lagi mo ipaalala sa amin, O God, na hindi kami nag-iisa, O God. Marami mang uncertainties, Panginoon, dito sa mundo, Lord God. But Lord, ulit, Panginoon, ikaw pa rin yung nag-iisang sigurado sa buhay namin, Panginoon. Kaya, Panginoon, allow us, Panginoon, to worship you, to glorify you, Panginoon, in this time of our life, Panginoon, O God. Lord, maraming salamat, O God. At Lord, itong kantang to, awit na to, Panginoon, ay magdala, O God, at maging mabangong samyo, Panginoon, sa iyo, Panginoon, O God. Lord, maraming salamat, Panginoon. These are prayers in the mighty name of Jesus. Amen. Sa Panginoong Jesus, ako'y magtitiwala sa biyaya niya't habang buhay ko ay may kalinga. Sa lungkot man at lumbay, naroon siya't tumaramay. Ang Panginoo'y tapat kailan paman. Kung ika'y nanlalambing
Wala kang malapitan at para bang ng daigdig ay iyong pinapasan. Alalahanin mo sana minamahal ka niya. Ang Panginoo'y tapat kailan paman. Biyaya niya't habang sa buhay ko'y sapat, di man karapat-dapat na ako ay iligtas. Pangako niya'y di nag-iba, di tulad ng iba. Ang Panginoo'y tapat kailan paman. Minsan pa sa Panginoon, sa Panginoong Jesus, ako'y magtitiwala sa biyaya niya't habang buhay ko ay may kalinga. Sa lungkot man at lumbay, naroon siya't tumaramay. Ang Panginoo'y tapat kailan paman. Biyaya at habang sa buhay ko'y sapat, di man karapat-dapat na ako ay iligtas. Pangako niya'y di nag-iba, di tulad ng iba. Ang Panginoo'y tapat kailan paman. Biyaya at habang
krus ng Kalbaryo. Pag-ibig mo hanggang sa hari, binigay mo ang lahat, binigay mo ang lahat. Diyos, inibig ko ang isang tulad ko, tinawag mong anak, tinabi sa piling mo, at sa iyong mga mata ako'y malinis na, katwiran ni Jesus ang iyong nakikita. Diyos, inibig mo ang isang tulad ko, tinawag mong anak, tinabi sa piling mo, at sa iyong mga mata ako'y malinis na, katwiran ni Jesus iyong nakikita. Let's go! Come on, church, declare it. At ikaw, tinawag mong anak, tinabi sa piling mo, sa iyong mga mata ako'y malinis na, katwiran ni Jesus iyong nakikita. Come on, church, minsan pa. Ikaw ay pinako sa krus ng Kalbaryo. Let's remember how God sacrifices His life for us. Binigay mo ang lahat, binigay mo ang lahat. Diyos, inibig mo ang isang tulad ko, tinawag mong anak, itinabi sa piling mo, at sa iyong mga mata ako'y malinis na, katwiran ni Jesus iyong nakikita. Diyos, inibig mo ang isang tulad ko, tinawag mong anak, tinabi sa piling mo, at sa iyong mga mata ako'y malinis na, katwiran ni Jesus iyong nakikita. Tayo po ay manalangin sa Panginoon sa pagkakataong ito. Tayo po ay muko at manalangin sa Panginoon. Aming Diyos, salamat po Ama sa panibagong araw na pinagkaloob mo sa amin sa pagkakataong ito at nagagalak ang aming puso o Diyos na muli kang Lord, mabigyan Ama ng patuloy na pagdakila at parangal Panginoon. At kalaki po nito ang aming paghingi ng tawad sa aming mga pagkukulang, sa aming mga pagkakamali, mga bagay po na aming naisip, na salita, na gawa na hindi po nagbigay ng kaluguran sa iyo, Panginoon. Ito po yung aming sinusuko sa mga oras na ito at minsan pa ibaba niyo po sa aming Lord ay yung habag ng iyo pong pagpapatawad sa aming mga pagkakasala, Panginoon. Maraming salamat po sapagkat sa aming patuloy na pagdulog sa iyo, naroon po yung patuloy na pagbaba ng iyo pong pagpapatawad sa aming pong pagkakasala at mga pagkukulang, Panginoon.
Ama, maraming salamat po at sa umagang ito, patuloy ko pong itinudulog sa iyo, Lord, ang iyong mga anak, Ama, sa altar na ito. Upang nasa gawin, Panginoon, ay patuloy niyo pong ipagkaloob, Lord, ang iyong pong walang hanggang habag, biyaya ng iyong patnubay, gabay sa bawat isa. Nagpapasalamat po kami, Ama, sa mga araw na nagdaan, sa iyong patuloy na pagpupok sa aking mga kapatid na iyong mga anak, Panginoon. Unang-una, Lord, sa bawat pamilya, Ama, na ngayon kasama naming nananalangin sa bawat tahanan nila, Panginoon. Maraming salamat din po, Ama, sa hanap buhay, sa trabaho na meron po ang bawat isa sa kabila ng ganitong, Lord, crisis, Lord, ay naroon pa rin po, O Diyos, ang kanila pong, Lord, mga kabuhayan, Panginoon. At ito'y nagpapatunay po na ang iyong patuloy na patnubay at gabay ay nakakamit po ng bawat isa. Maraming salamat din po, Ama, sa iyong mga himala ng kagalingan na iyo pong ibinababa sa bawat isa sa aming mga kapatid na nasa baling ng karamdaman. Tunay nga po na ibinabangon mo, Ama, sila at ito'y nagiging daan upang ikaw ay bigyan ng kaluwalhatian ang iyong banal na pangalan. Maraming salamat po, Ama, sa hindi mabilang ng mga biyaya at pagpapala naming natatanggap sa tuwina at ikaw ay aming pong pinasasalamatan, Panginoon. Ngayong umaga, O Diyos, sa amin din pong itinudulog ang aming bansa, ang aming bayan. Pagpalain niyo po, Lord, ang aming bansa, ang aming Pangulo. Patuloy niyo pong igawad ang walang hanggang patnubay at pag-iingat po sa Kanya upang mapamunuan po niya ang aming bayan ng buong, Lord, katatagan ng buong walang hanggang paglingap, Panginoon. Patuloy niyo pong iadya ang aming Pangulo sa anumang kapahamakan at sakuna at anumang sakit at karamdaman. At higit sa lahat ang aming bayan na kung saan ay nakadarama, Panginoon, ng ganitong mabigat na sitwasyon ng aming ekonomiya. Halos lahat ay apektado, Ama, ng ganitong pandemic, catastrophe, Panginoon. We always, Lord, kneel down, O God, unto your altar, Panginoon, na kung saan extend your healing touch, Ama, sa aming pong bansa, sa aming bayan. Makamit, Lord, ang aming bansa, Ama, ang muling normal recovery, Panginoon. At kami po'y patuloy na nananalangin na hindi po, Lord, magtapos ang taong ito na kung saan ay maibalik po ang normal na kabuhayan, normal na buhay ng aming pong mamamayan, Panginoon, ng kapwa namin mamamayan sa bansang ito, Panginoon. Marami pong salamat sa iyo. Patuloy din po namin idinudulog ang iyong patnubay at patuloy na, Lord, pagkukup, Ama, na iyong banal dugo sa aming pong minamahal na bansa at di lamang sa aming bansa, maging sa iba't ibang bansa po ng daigdig na ito. Maraming salamat po sa iyo, Panginoon, at kami hindi nagsasawang dumulog sa iyo at manalangin sa bagay pong ito sa aming pong Lord sitwasyon ngayon. Maraming salamat at binabalik po namin lahat sa iyong papuri. Salamat, Ama, sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. Well, purihin po ang Panginoon sa kanyang kaluwalhatian. Tayo po ay nasa first Sunday sa buwang ito ng October. At ngayon po ay ating pinagdiriwang ang ating pong Santa Cena o yung pong tinatawag na Banal na Hapunan. Maraming salamat po sapagkat kung ating pong titingnan, napakabilis lamang ng panahon, napakabilis lamang ng araw at kamakailan lang ay natapos na naman ang buwan ng Setyembre. Tayo po ay nasa October na ngayon. At para bagang halos matatapos ang taon, hindi natin naalintana yung mga araw na nagdadaan. May mga nagbe-birthday, may mga nagkakaroon ng anibersaryo ng kasal. At makita po natin na talagang kay bilis lamang ng panahon. Ganun man, mabilis ang panahon, pero gugulin po natin ito na punong-puno, Ama, punong-puno po ng kagalakan para po kay Kristo. Samantalahin natin ang bawat sandali upang tayo magpagamit sa Panginoon. At since today is first Sunday, we're about to celebrate ang Santa Cena po, ang tinatawag na Banal na Hapunan o yung tinatawag po na Komunyon. At nagpapasalamat tayo sa Panginoon sa bawat isa na sa kanilang tahanan ay kasakasama po nating sumasamba sa ating Panginoon. At sa ating pong pagbubukas po, sa ating pong celebration po sa Santa Cena o tinatawag po na Hapag ng Panginoon ay ating pong tingnan po ang kahalagahan po nito bago natin basahin ang salita ng Panginoon. Ang kahalagahan po ng Santa Cena ay isang pagpapahayag po sa ika nga po kautusan ng Panginoon upang sundin po natin at alalahanin ang ipinag-uutos ito ng Diyos sa atin magpakailanman. At ito po isang kaparaanan upang lubos nating matunghayan ang kahalagahan po ng pagparito ng Diyos nung siya po ay sinilang sa sabsaban at siya po ay nagbata ng kanya pong hirap at sakripisyo dito po sa pagpapasan ng krus hanggang sa siya po ay sumapit ang kamatayan. Kamatayan na mayroong katuturan para po sa ating lahat. At ang hapag ng Panginoon po isang taimtim na pagpapahayag ng kanyang kamatayan ng Panginoong Hesus at sa kanyang muling
pagbabalik dito sa lupa. Dito rin po ay sinasaysay na sa pamamagitan po ng kanyang mabiyayang pagpapatawad sa ating pong mga kasalanan. Mahalaga din po na dapat nating tingnan na ito po ay tunay na nagbibigay sa atin upang salaminin din po natin yung ating bagong tipan ng pakikipag-ugnayan natin sa Diyos sa pamamagitan po ng kamatayan ni Hesukristo sa Kalbaryo. Ano po? At dito rin po ay sinasaysay po ang kahalagahan po ng bawat mananampalataya ang ating pong pagkakaisa sa katawan po ni Kristo bilang iglesia o church. Ano po? At ang babala nga po ni Apostol Pablo ay nagsisilbing paalala sa atin na sa hapag ng Panginoon ay isang gawaing pinag-isa at hindi po ito pinaghiwa-hiwalay o pinagbahabahagi ang mga mananampalataya sa Panginoon. At sa pagkakataong ito po ay nais kong basahin ang mga talata po sa 1 Corinthians chapter 11 verse 23 to 26. At kung meron po tayong Biblia sa inyong mga tahanan, ay mangyari po ninyo akong samahan sa pagbasa sa 1 Corinthians chapter 11 verse 23 to 26. Ito po sinasabi sa mga talata. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Hesus nung gabing siya ipagkanulo ay dumampot siya ng tinapay at kanyang pinagpira-piraso ito. Nagpasalamat siya at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-aalala sa akin. Gayon din naman matapos maghapunan ay hinawakan niya ang saro at kanyang sinabi, ang sarong ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing inumin ninyo ito ay gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa sarong ito ay pinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muli niyang pagparito. Well, napakahalaga po na dapat nating saysayin ang ginawa ng Panginoon nung narito siya sa lupa. Siya po ay ipinako sa krus, siya ay namatay, siya po ay nilibing at muling nabuhay. At ito po yung kahalagahan ng ating pananampalataya sa ating pong buhay, relasyon sa Panginoong Hesus. At tayo po'y dadako po sa ating pong pagpapahayag po ng ating pong pakikibahagi sa hapag ng Panginoon. Mading pinapaalala po ni Apostol Pablo na ang hapag ng Panginoon ay isang banal na gawain at dapat ay igalang. So sa makatuwid po ang pakikipagbahagi dito ng hindi nararapat ay magbubunga lamang ng hindi maganda. Ang hindi po nararapat na pagtanggap at pag-inom sa mga simbolo ng katawan at ng dugo ay isang kasalanan sa katawan at dugo ng ating Panginoong Hesus. Kaya po dahil dito ay kinakailangang saliksikin po ng bawat isa mabuti ang kanilang sarili upang ating matiyak ng buong kamalayan na tayo ay karapat-dapat na sumalo sa banal na hapag ng ating Panginoon. Tayo po ay dadako sa panalangin sa pagkakataong ito. Tayo po yumuko at manalangin sa Panginoon. Panginoong naming Diyos, lubos po ang aming pasasalamat sa iyong dakilang pagmamahal sa amin. Bagamat kami po ay hindi karapat-dapat sa iyo, minarapat mo po na kami ay maging mga anak mo sa pamamagitan ng pagkamatay ni Hesukristo sa krus ng Kalbaryo para sa ikapagpapatawad ng aming mga kasalanan. Dalangin po namin na sa aming pagtanggap sa simbolo ng katawan ni Jesus na nabayubay sa krus, patuloy po ninyong pag-alabi ng aming mga puso sa pagpupuri sa iyo. Pagpalain niyo po amang simbolong ito upang ito'y maging pagpapala din naman sa amin sa pangalan po ni Jesus. At ang lahat po'y magsabi ng Amen. At sa pagkakataong ito po, tayo po ay dadako upang ating pong basahin ng 1 Corinthians chapter 11 verse 23 to 24. Ito pong sinasabi sa talata. At ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Hesus nung gabing yaon na siya ipagkanulo ay dumampot ng tinapay. Siya ay nagpasalamat at pinagpira-piraso ito at sa kanyang sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Ngayon po, kung meron tayong tinapay sa ating tahanan ngayon, ay mangyaring pwede po natin kunin ang tinapay na yan at ating ika nga po ay kunin po ang piraso at mangyari sumabay din po kayo sa ating pong
bibigay larawan po sa katawan ni Kristo. So kung hawak po natin ang tinapay na yan sa inyong tahanan, pwede po natin itaas ito ng sabay-sabay. Ano po? At sa pangunguna po ay tanggapin po natin ang simbolo ng katawan ni Kristo. Ito po ay ating itaas at sabay-sabay po natin ika nga kanin o isubo. Tayo po yung manalangin. Aming Diyos, salamat po Ama, ang tinapay na simbolo ng iyong katawan ay tunay nga po na nagpapahayag Ama ng katawan ng iyong iglesia, Panginoon. Salamat po Ama sapagkat sa pamamagitan ng iyong sugat na natamo sa iyo pong katawan, O Diyos, kami po binigyan mo ng kalayaan upang kami po, O Diyos, ay magkaroon Ama ng tunay na pakikibahagi sa iyo, Panginoon. Salamat po sapagkat ang iyong katawan na nasugatan sa krus, Panginoon, ay naging daan din upang kami po magkaroon Ama ng kagalingan sa aming mga karamdaman at sakit. Tunay nga po na patuloy naming aalalahanin ito Ama habang kami ay may taglay na buhay ng sakripisyo mo sa krus, Panginoon, ay magpasawalang hanggan. Salamat po Ama, ito po aming dalangin sa pangalan po ni Jesus. At tayo po ay dadako naman po sa ating pong pagbabahagi po ng dugo o ng grape juice po na sumisumbolo po sa dugo ng Panginoong Jesus. Tayo po'y manalangin. Tayo po'y umukat manalangin. Panginoon naming Diyos, kami po ay nagpapasalamat din sa kaloob mong buhay sa amin. Ang dugo ni Jesus na nabubo sa krus ng Kalbaryo ang siyang naghugas sa aming mga kasalanan upang kami maituring mong mga anak. Nihahandog po namin sa iyo ang aming mga pagsamba at pasasalamat bilang isang haing buhay para po sa ikaluluwalhati po ng iyong dakilang pangalan. Habang patuloy po nang ipinapahayag ang iyong kaharian at ang iyong muling pagbabalik, ito ang aming pong dalangin sa pangalan po ni Jesus. At ang lahat po na ng mga satahanan ay magsabi po ng Amen. At sa 1 Corinthians po, chapter 11, verse 25 to 26, ito po sinasabi sa mga talata. Nais ko pong basahin. Gayun din naman, matapos maghapunan ay hinawakan niya ang saro at kanyang sinabi, ang sarong ito, ang bagong tipan na pinatitibay ng aking dugo. Tuwing inumin ninyo, gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin, sapagkat kung kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa sarong ito, ay pinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya. Tanggapin po natin ang simbolo ng dugo ni Jesucristo at sa sarong ito po, kung meron kayong nariyan din po sa tahanan, meron din po kayong ganitong grape juice po, pwede po nating sabay-sabay na itaas at sabay-sabay po nating inumin na nato ang saro bilang simbolo ng dugo ni Jesus. Tayo po yung manalangin. Aming Diyos, salamat po sa iyo sa pamamagitan po ng dugo na kung saan ay nabubo sa krus ng Kalbaryo. Ipinapahayag po nito, Panginoon, ng aming kasalanan ay iyo po nga pinawi na, Panginoon. Ang dugo, Ama, na naging daan upang kami po'y mabigyan mo, Ama, ng kalinisan, pagpapatawad sa aming mga kasalanan, ay kami lubos ng aming pagpapasalamat. Tunay nga po, Lord, na ang iyong kamatayan sa krus, ang kapalit naman sa amin ay buhay na walang hanggan. Salamat po, Panginoon, at amin pong laging tatandaan ito habang kami may taglay na buhay. Salamat, Ama, sa iyong sakripisyo. Salamat sa iyong pagpapagal. Salamat sa iyo pong pagbabata, Ama, sa pamamagitan ng iyong kamatayan sa krus. Kami po ay nagbuhay, nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Maraming salamat po, O Diyos. Ito po ang aming pagsamo at pananalangin sa pangalan po ni Jesus. At sa pagkakataong ito po, mga kapatid, nawa po ay lubusan kayong pabanalin ng ating Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan at nawa ay panatilihin niya na walang kapintasan ang buo niyong katauhan, ang espiritu, kaluluwa at katawan hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Hesus. Tapat po ang tumawag sa inyo at gagawin niya ang mga bagay na ito para sa inyo. Sumainyo nawa ang pagpapala ng ating Panginoong Hesus. At ang lahat po ay magsabi ng Amen. Salamat po sa Panginoon at muli po tayong patuloy na magbigay ng ating pong mataas na pagsamba at pagdakila sa ating Diyos. Purihin po ang Panginoon sa kanyang kaluwalhatian. Muli po, sa ating pagpapatuloy po sa ating pong pagpipiging naman sa salita ng Panginoon sa mga sandaling ito, tayo po ay bago dumako sa ating pong pag-aaral sa mga oras po na ito,
ay tunay po na nais ko po sanang kumustahin kayo. Kumusta na po kayo? Isang mapagpalang magandang good morning po sa bawat isa. Ano ho? At ako pinagagalak na patuloy tayo sa ganitong uri ng ating pong pananambahan sa ating tahanan. At nais ko pong kumustahin ang bawat ama, mga ina ng tahanan, ng bawat pamilya sa mga oras pong ito. Salamat ho sa Panginoon. Alam nyo minsan, nung tayo may church sa ating building, napapasin ko karaniwan sa ating mga kapatid sa pananampalataya. Minsan, yung pong iba, para bang kapag sila nasa loob ng church, para bang nasa labas pa rin. Bakit po? Kasi yung kanilang tinatawag na puso ay naiiwan sa labas. Pero pagdating sa loob ng church, physically naroon sila sa loob ng church. Pero ang totoo, naroon sila sa labas ang kanilang kaisipan. Para bang may inaalala sila sa kanilang bahay, at kapag nasa church sila, parang as usual lang yun. Pero alam nyo, ang nais ng Lord sa atin ay maging right in tune yung heart natin. Kapag tayo nasa loob ng church, totoo po yung building lang yun. Pero yung ating pong pagsasama-sama bilang magkakapatid kay Kristo ay dapat po nabibigyan nating diin. Kasi tayo bahagi ng katawan ni Kristo at dapat nating ay itinataas din ang parangal para sa Panginoon. Kaya kapag po tayo nasa loob ng church, dapat in-right tune ng heart natin para kay Kristo. Minsan nga po ay kapag ako nagpipreach ay kapag nasa taas ako ng entablado, nakikita ko lahat ng ginagawa ng mga kapatid natin. At meron ako nakikita doon na ilan, na kung saan talagang busy pa rin na kinakaykay pa rin yung kanyang cellphone. Yan ay nakikita ko sa bandang likuran. At napapansin ko po yun. Para bang they still, having their own conversation with other person through that cellphone. At minsan, nung matapos na po yung gawain, ay nilapitan ko. Sabi ko ay, sis, kumusta? Nakausap mo ba siya? Nagulat siya sa akin. Sabi, ay, opo, pastor. Ay, o nga pala, pastor. Kasi nakita kita tingin, napansin kita para kang meron tinetext sa cellphone habang ako ay nagme-mensahe. Ang tanong ko ngayon ay, nakausap mo ba? Ay, sorry po, pastor. Nakita niyo po pala ako. So, in other words, para bang ang puso ay wala sa Lord matapos ka mag-preach, para bang walang dating yung preaching sa kanya. As if na yung kanyang diwa ay nasa labas pa rin. Alam niyo, sa Panginoon dapat ay in-right tune tayo sa Panginoon. Huwag po nating ituring ng church sa isang carnival o kaya isang grocery store o para bang mall. Kasi naroon po yung tinatawag na kasagraduhan pagdating natin sa church. Dapat po ay bigyan natin ng galang ang oras na yun na inilalaan natin sa Panginoon. Kasi ang Panginoon na nagbigay ng oras sa atin Nung tayo ay makasalanan pa, ang Panginoong Hesus ay namatay sa krus, panahon ng binilang. Hindi po gawang biro yun. Kaya po yung sa loob ng isang linggo, na naroon tayo sa loob ng church ay dapat ay ibigay natin lahat. Itodo mo na yun. And you should pray sa sarili mo na, Lord, sana ang linggong darating bukas ay puso ko ay in right tune sa iyo at hindi ko nag-iisip ng mga alalahanin, problema. Now today, our Lord will discuss to us, our Lord will give to us a certain point in our lives. And I entitled this topic that I'm about to discuss with you this morning, what are the benefits of coming to the Lord? What are the benefits of coming to Christ? And our scripture text today, sa John chapter 7, verse 37 to 39. Ito po yung pinaka-highlight ng ating pag-aaral sa umagang ito. So if you have your Bible with you, dyan po sa inyong mga tahanan, ay nais ko po sanang samahan niyo po sa John chapter 7, verse 37 to 39. Ayan, so narin na po ba tayong lahat? At kung narin na po tayo, pwede kayong sumabay sa ating pong pagbabasa habang kayo nasa inyong tahanan ngayon. So beginning with verse 37, sa akin pong basahin yung Tagalog version ito. At ito pong sinasabi sa talata. Sa huli at pinakatanging araw ng pista, tumayo si Jesus at malakas na sinabi, ang nauuhaw ay lumapit sa akin at uminom. Ayon sa sinasabi ng kasulatan, mula sa puso ng nananalig sa akin ay dadaloy ang tubig na nagbibigay buhay. Tinutukoy niya ang Espiritu. Tatanggapin ng mga nananalig sa Kanya. Ng panahong iyon ay hindi pa naipagkakaloob ang Espiritu Santo, sapagkat hindi pa nagaganap ang pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesus. Tayo po'y manalangin saglit. Aming Diyos, salamat po sa pagkabasa ng iyong mga salita at sa pagtunghay po namin nito
patuloy mo kaming kasihan ng banal na Espiritu upang lubos naming maintindihan, maunawaan, at maisabuhay ang iyong mga salita. Maraming salamat po, Ama, sa ibayong lakas at sigla na mayroon na aking mga kapatid sa pananampalataya. At sa oras na ito sa aming pagpipiging, patuloy na maitaas ang iyo pong banal na pangalan. Ito po ang aming pagsamo at panalangin sa pangalan po ni Jesus. Now, what are the benefits that we would be able to avail when we come to the Lord? Yun po kasi ang tanong eh. Ano ba yung mga benepisyo na ating matatanggap sa Panginoon? Now, when we talk about benefits, we talk about the advantage, the help, and the chance that we might as well to avail when we come to the Lord or when we go to the Lord. So the first benefit that we're about to avail when we come to the Lord is spiritual satisfaction. That's the first, no? Spiritual satisfaction. So when people come to the Lord, nagkakaroon siya ng spiritual satisfaction. At kasama po ng spiritual satisfaction na yan, yung spiritual containment. Containment. Meaning to say you are self-contained with the Lord. So napakagandang isipin po when we come to Christ, one of the benefit is spiritual satisfaction when we come to Jesus. At kung ating papansinin po dito, yung pong tinatawag na verse, no, yung verse dito na ating pong binasa kanina, no, it is a sort of invitation to anyone. Ano ho? Ito po isang uri ng imbitasyon para sa lahat ng tao. In other words, hindi po ito RSVP. Kasi kapag RSVP ay talagang ika nga ay laan lamang sa isang tao. Nagbibigay pag-importansya sa isang tao. Pero dito kung kung babasahin muli iyan, ano, sabi nga ng Panginoon dito, no, ang kanyang imbitasyon ay ito, malakas na kanyang sinabi. Ang wika niya dito sa verse 37, ang nauuhaw ay lumapit sa akin at uminom. Ayan. So in other words, it is all about invitation to all. Ika nga, pwede ka pang magdala kung sinong gusto mo. In other words, hindi po limitado ang paanyayang ito ng Panginoon sa ganitong imbitasyon. So, para bang sinasabi to whom it may concern. So, lahat ay pwede na kung saan ay lumapit sa Kanya. Ano po, isang magandang imbitasyon ito na sinasabi sa atin ng Panginoon. So, mahalaga po na dapat nating makita, when we come to the Lord, we avail spiritual well-satisfaction in life. Now, the key verse here is believe in the Lord. So we need to believe in God. We need to believe in the Lord Jesus Christ. And when you believe in Him, the Spirit of living water will flow from within. It will never flow outside, but it will flow from within. So faith is the Lord, to the Lord is everything. Ang pananampalataya po sa Panginoon ay lahat-lahat na po yun kung ating pong titingnan. Because the flow it comes not from the skill. It comes not from any knowledge. Not from any outside, but it comes from within in us sa ating pong kalooban. Ang laki pong security kung ating pong titingnan sapagkat ito po yung tubig na bumubukal, buhat sa puso ng Panginoon. Isang paanyaya na kung saan ay napakahalaga kung ating pong ika nga ito ay tatanggapin ang paanyayang ito. Sapagkat ang kapayapaang ito na sinasabi ng Panginoon, punong-puno ng kagalakan, punong-puno ng katiyakan, punong-puno ng kaligayahan. At ito po masusumpungan lamang sa piling ng Panginoon. Kailangan po ay dapat nating makita ito at hindi ito matatagpuan kanino man. Sapagkat ang tubig na ito ay hindi nauubos. Hindi po ito ika nga ay nawawala. Hindi kailangan mo ng nobyo o nobya para sumaya ka. Hindi mo kailangan yung prestige, fame, or any fortune, pera, para ikaw ay sumaya. Sapagkat ito ay coming from outside. It is not come from inside. So makita po natin na napakahalaga that we need to avail this invitation because when we come to the Lord, we really avail this spiritual satisfaction that comes from Him. Isang pagpapala sa Panginoon na tayo po'y lumapit sa Kanya sapagkat one of the benefit is that we would be able to avail spiritual satisfaction. So listen, pleasure depends on what the senses enjoy. I would like to repeat this. Pleasure depends on what the senses enjoy. Tulad po ng malamig na tubig. Ang sarap ika nga ay inumin ang malamig na tubig kasi malamig, hindi po ba?
Pero kapag wala na yung lamig, para bang wala nang saysay yung tubig inumin. Hindi po ba? Kasi nga, hindi na malamig inumin eh. Why? Because pleasure nga yun. Kasi nga, mas madaling inumin, mas masarap inumin dahil malamig. Pero kapag wala na yung lamig nito, well, wala na rin. That is pleasure. Ibig sabihin, masyadong madaling mawala. Kasi nga, pleasure yun eh. Now, but the joy that comes from the Lord is there all the time. Hindi ho ba? The pleasure that comes from Him is there all the time. It will never be eliminated. It will never be diminished. It is there all the time. Because when we come to the Lord, it is not pleasure. Kapag kasi pleasure, pansamantala lang yan eh. Madaling ika nga maglaho, madaling lumipas yan. No? But the Lord is within. That is why the Lord wants to be what? To be the anchor of your life ng ating pong buhay. Kaya mahalaga po. Kaya po yung tanong na nasa Panginoon, dapat tayo stable sa Kanya. Mahalaga po yun. Minsan yung iba nagsasabi, bakit ako hindi masaya? Malungkot ako. Wala akong gana. Well, siguro hindi tayo nagpupunta sa Lord. Yung iba naman nangangatwiran, ako naman nagsisimba lagi. Pero alam niyo ho ba, iba pa rin yung ikaw ay nagsisimba at yung lumalapit ka sa Panginoon. Magkaiba po yun. Dapat po kung titingnan natin, parehong nangyayari. Kapag tayo nagsimba, ay talagang lumalapit tayo sa Panginoon. Pero ang kadalasan, nagsisimba tayo, pero hindi naman talaga tayo lumalapit sa Panginoon. Well, kung ganun po yun, ay wala itong saysay at walang halaga. Dapat ay dalawa. Nagsisimba ka at lumalapit ka sa Panginoon. So those who come to the Lord, they really avail spiritual satisfaction. Now the second is this. When we come to the Lord, what is the benefit? The second benefit. Ako po yung naglagay lang dito ng mga apat na benefit na pwede nating matanggap sa Panginoon. Now number 2 is when we come to the Lord, we really avail life from Him. We really avail life from the Lord when we come to Him. Ang sabi po sa John chapter 5, verse 39 to 40, nais ko po itong basahin sa inyo, yung binabanggit sa talata sa John chapter 5, verse 39 to 14. The same book, John, chapter 5, verse 39 to, ito po sinasabi sa verse 39 ng chapter 5, ito po, at here, ito po, verse 39 to 40. John chapter 5, verse 39 to 40. Now, it says po, sabi sa Tagalog, sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan sa paniwalang doon ninyo matatagpuan ng buhay na walang hanggan. Ang mga tao ang nagpapatuto tungkol sa akin, ngunit ayaw namin na ninyong lumapit sa akin upang kayo'y magkaroon ng buhay. So, napakahalaga po na ang buhay ay matatagpuan lamang po natin sa Panginoon. When we come to the Lord, we are to avail life. Well, that's true po, Kung ating po titingnan, nagbabasa tayo ng Bible sa tuwina at makita po natin, meron nga tayong very systematic na sinabi sa ating church na ang mga kapatid natin, they need to read the Bible from the New Testament, they need to finish it, and then after finishing New Testament, they are about to proceed to the Old Testament, So, ay dumadaan ang pandemic na ito, pero meron silang nagagawa. Nakakatapos nilang tapusin ang pagbabasa ng Biblia. At napakahalaga po noon na nagbabasa tayo. At isang dapat nating makita po doon ay mahalaga na sa ating pagbabasa ay natatagpuan natin ang Panginoon. Hindi po yung pagbabasa ng marathon, yung tinatawag na tuloy-tuloy, para bang ito, narating ko na, kayo wala pa sa ganitong libro. Hindi po. Ang tunay po na pagbabasa ay natatagpuan mo sa bawat binabasa mo ang Panginoon. Nakikita mo, nasusumpungan mo siya, at tunay na nararamdaman mo yung kalingasay ng Panginoon sa bawat pagbabasa mo. So in other words, ang Bible ay nagiging tampok lamang sa iyong puso kapag nakikita mo ang tunay na buhay ng Panginoon sa bawat talata. So mahalaga po na dapat nating makita, because when we come to the Lord, we avail life from Him. Isang dapat po nating tingnan sa ating pong buhay, pananampalataya, that life comes from the Lord. Makita po natin na in every individual's heart, in every people's heart, there is a vacuum that only God can fill it up. Ulitin ko po.
In every people's heart, there is always a vacuum that only God can fill it up. That's true. Sa bawat puso po ng mga tao, meron pong tinatawag na ika nga po ay espasyo o yung tinatawag na siwang na kung saan ang Panginoong Hesus lamang po ang pwedeng magpuno nito sa kanyang buhay. Hindi po ito kayang punan ng mga prestige, hindi ito kayang punan ng mga iba't ibang mga bagay sa daigdig gaya ng salapi, gaya ng dangal, integrity, gaya ng kaibigan, mga koneksyon, matataas na mga tao na iyong kakilala, kailanman po hindi yan kayang punan. Sapagkat yan po isang vacuum na ang Panginoong Hesus lamang ang pwede siyang magpuno niyan. Kaya dapat po sa Diyos tayo ay lumalapit upang makita natin, matagpuan natin ang tunay na buhay na ito na kung saan siya nagbibigay sa atin sa tuwina. So that is the second one, the second benefits when we come to the Lord. And another benefit when we come to the Lord is that we avail rest. We avail rest. So the third benefit when we come to the Lord, we avail rest. Tayo po'y nakakasumpong ng kapahingahan sa ating katawan kapag tayo lumalapit po sa Panginoon. At in Matthew chapter 11, verse 28 to 30, I would like to read this with you, and perhaps if you have a Bible in your home, kindly please buksan po natin yan sa Matthew 11 verse 28 to 23. Napakaganda po ito, itong ating pong babasahin sa Matthew 11 verse 28 to 23, at ito po patungkol sa tinatawag na kapahingahan. In Matthew chapter 11 verse 28 to ito po basahin natin 30. Matthew 11 verse 28 to 30. Now it says here, lumapit kayo sa akin kayong lahat na nagpapagal at na nabibigatan sa inyong pasanin at kayo pagpapahingahin ko. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob at makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Sapagkat maginhawang dalhin ang aking pamatok at magaan pasanin ang ibibigay ko sa inyo. Ang ganda po ng isang paanyaya dito ng Panginoon. Another invitation that comes from the Lord, that comes from His heart, is all about rest. Gaano po kahalaga ang pahinga sa buhay? Now, this is my question. Gaano kahalaga ang pahinga sa buhay? Hindi po natin iyon ma-appreciate, hindi po ba, kung hindi tayo nakakaranas ng sobrang pagod sa ating katawan. You cannot appreciate yung tinatawag na kapaguran sa maghapon kung hindi mo nga talagang makakapagpahinga kang tuluyan. So meaning to say, you need experience to experience in your life. Yung talagang worn out body before you would be able to sleep as if talagang peaceful sleep ang iyong mararamdaman. Kasi po napakahalaga po nun. Sabi nga po dito, yung pong ating naririnig, kadalasan pagod. Iba't iba kasi ang uri ng pagod Hindi ho ba? Usually ang ating naisip pagod lamang ang katawan. Pero maraming uri ng pagod. Hindi po ba? Merong pagod na puso. Hindi po ba? Sa dami ng inibig, napapagod na. Hindi po ba? Meron mga tinatawag na pagod sa katawan dahil nga sa sobrang business, talagang maghapon ay napagod na. At meron naman tinatawag na talagang pagod din. Pagod sa pagtatago siya dahil sa mga naniningil ng utang. Ang dami po niyan. At meron din namang nga pagod sa pagtatago din dahil sa kanyang maraming manliligaw dahil nga sa siya ay sobrang maganda. Totoo nga ba yun? So makikita po natin na iba't ibang uri ng kapaguran ang nararanasan ng tao sa kanyang sa kanyang buhay. At makita po natin, we always dwell sa tinatawag na physical na kapaguran. Hindi po ba? Yung ating katawan, ito po'y madaling mapagod kung ating pong iisipin. At minsan po isipin natin na pagod na at para bang hindi mo na, para bang hindi ka na makapahinga niyan. At ano nga bang kahalagahan at kahulugan ng pagod sa buhay natin? Now, sabi nga sa Biblia, sa Old Testament, people need to toil. That means people need to work in order for them to earn a living. Well, that's true. Totoo po yun. At sabi nga daw yung nagle-labor, yung mga nagpapagal, ay dapat bigyan ng reward. Kaya nga po sa ating bansa mayroong tinatawag na May 1, May 1 is all about labor. So we need to appreciate, we need to reward those people who engage themselves in such labor.
Alam niyo ba sa Inglaterra ay dalawa lamang ang partido doon? Dalawang party lang po ang naglalaban doon. Sa Amerika kasi dalawa din, yung Democrat at yung tinatawag na Republican. Sa atin naman ay multi-party system. Kailan kaya may babalik yung dalawang party rito? Yung liberal at yung tinatawag na nationalista. Well, mukhang malayo na po ano. Pero tinan po natin sa Inglaterra, dalawang partido lang po naglalaban dyan. Yung isa pong partido ay Conservative Party. At yun namang isa ay Labour Party. At alam nyo ba, ang madalas manalo dyan ay yung Labour Party. Kasi it represents the whole people. Yung pong lahat ng mga nagtatrabaho sa isang mababang kategorya o mataas na kategorya at makita po natin they really reward labor. And we do believe ang Inglaterra ay pinagpapala din ng Diyos. Bakit? Kasi yung pong labor ay kanila pong nire-reward. Ano sabi ng Panginoon sa Biblia? You need to reward labor among your people. Yan po ay mahalaga at talagang dapat ay dignified. Maging sa ating bansa, ay dapat ay ganun din po, sana, ang ginagawa ng ating Pangulo. Well, ganun naman talagang ginagawa. At sana po ay ito ay manatili. So, balikan po natin, at makita po natin dito yung tinatawag na labor. Because when we come to God, we need to avail yung tinatawag na rest sa Kanya. Napansin niyo po ba, yung hirap ng katawan ay walang kwenta kapag yan ay iyong pinahinga na? Itulog mo lang yung pagod mong katawan, makakapahinga ka na. In other words, pagod na katawan, kailangan magpahinga, hindi ho ba? So afterwards, na-regain mo na yung strength ng iyong physical na katawan. And that's true. At alam nyo ba, ang pinakamahirap na hirap, napagod, ay yung tinatawag hirap ang loob. Kasi, kahit ang katawan mo ay napagod na, itulog mo lang yan, wala na. Pero yung tinatawag na hirap ng damdamin, hirap ng puso, alam mo, kapag ka natulog, pagod ka pa rin. Kasi dala-dala mo yan, iniisip mo yan, para bang hindi ka makatulog ng gusto. Hindi mo maitulog ang katawan mo sapagkat pagod ang iyong sisip at ang iyong damdamin ay punong-puno ng kabigatan. Sabi ko nga kanina, madaling itulog ang isang pagod na katawan. Pero kailanman hindi mo kailangan, hindi mo maitutulog ang isang pagod na damdamin, pagod na puso. At para ba naghahanap ka ng iyong makakausap. Kaya minsan madaling araw na ikaw ay gising pa sapagkat hirap ang iyong loob. At makita po natin yan lagi. Kaya kahit ka kumain, wala kang gana, para bang yung hindi ka makapagpahinga. At bakit? Kasi nga ang iyong kalooban ay pagod. So makita po natin dito na ito po ang pinaka dapat nating gawin sa ating buhay. Magkaroon tayo na tinatawag na kapahingahan sa Panginoon sapagkat iti masusumpungan lamang natin ang tunay na kapaguran kung ating idudulog natin to sa Panginoon. Magkakaroon po tayo ng tinatawag na ika nga po ay strength. We would be able to renew our strength. And the moment we come to the Lord, let us surrender all to the Lord. Hindi lang yung pagod na katawan, pati yung dalahin natin sa buhay sapagkat itong inaasahan sa ating ng Panginoon. Yung pong ating pagod na kaisipan, na damdamin. So let us surrender this to the Lord. The best thing that we can avail ourselves to God, when we come to the altar of the Lord, we need to surrender all. If you want to cry it out to God, you cry it out to the Lord. If you want to talk to Him, if you want to talk to Him as if like a father, like a son to his father, go on. Mahalaga po yun You need to cry it out to God, dwell unto Him, to the altar. At sabihin mo, Lord, pagod na ako. Nais ko po sana ng kapahingahan buhat sa iyo. God will give it to you. Kasi hindi naman maramot ang Lord The moment you tell open things to Him, God is willing to hear from your prayers. All you need to do is just be true to yourself. Be true to yourself. Huwag kang magtago. Do not masquerade anything. It is between you and God. Napakalaga po nun. You can hide things from other people, but you cannot hide things from God. Better enough you go to your closet and then, bring it out to the Lord and pray to Him. Di ba? After all, kilala ka ng Lord Hindi ho ba? Ang problema gaano ba natin kakilala siya? Hindi ho ba? Alam niyo ba na lubos natin nakikilala ang Panginoon kapag tayo ay nasa gitna ng mabigat na problema. Lumuluhak ka na, lumuluhod ka na, talaga namang yung ikang hikbi ng puso mo ay nilalapit mo sa Panginoon at doon mo lubos na nakikilala siya. Yun ang gusto ng Lord sa atin. Maging tapat tayo, no? Maging personal yung ating paglapit sa Kanya. Now, because coming to the Lord is to surrender to Him.
Napakahalaga po niyan. At isang bagay na dapat nating matutunan. Sapagkat ang maraming tao ay parang they hide things from God. And then later on, kapag medyo mabigat na ang buhay, at doon sila bumibigay na, at doon nila naalala ang Panginoon. Pero bago sumapit ang bagay na iyan, dapat ay alalahanin na natin ang Panginoon. Why? Because you have your relationship with the living God. There are three things that we need to treasure. Ito, lagi kong binabanggit sa atin There are three things that we need to treasure as Christian. Number one is what? Number one is the Lord forgives you. That's number one. And number two is that you enjoy your relationship with the living Savior. And number three is that you have that eternal life, eternal salvation that comes from the Lord. So do not forget it. That is the three treasures of Christian. Mahalaga po na dapat natin tingnan yan. At ating pong titingnan yung tatlong yan, we really identify who we are in the sight of God. So, tuloy po natin, another thing, when we come to the Lord, nasa ika-apat na po tayo. Kasi natapos na natin yung una, ikalawa, at ikatlo. So, makita po natin yung una, it's all about satisfaction, spiritual satisfaction. Number two is that life. We avail life from the Lord. Number three is that we avail, rest from the Lord. And number four, to learn from Him. So when we come to the Lord, the benefits that we are about to gain is to learn from Him. Yung pong magkaroon tayo ng pagkatuto sa Kanya. Napakahalaga po niyan that we really need to learn from the Lord. And that's important. That word, take my yoke upon you and learn from me, that is another invitation that comes from God. Well, sa Israel po, ang kultura po ng Israel, lalo na po sa larangan ng pagsasaka, ay tunay na meron po silang mga sakahan doon na ang kanila pong ginagamit ay dalawang baka. At yung pong dalawang bakang yun, may dalawang nakasingkaw doon na baka. At meron po tinatawag na po ay dalawang pamatok po yun, no? At yung dalawang pamatok na yun ay nakalaan lamang po sa dalawang baka na maghihila ng mga kargamento na mabibigat o di mabibigat. At ito po minsan ay ginagamit ang dalawang singkaw na yun, dalawang baka na mag-aararo sa lupa. So hindi po kagaya sa atin dito sa Pilipinas na kung saan meron tayong ginagamit na isa lamang ang singkaw. At ito ay isa lamang hayop ang nagtutulak o naghihila, walang iba kundi yung kalabaw. Sa kanila po baka. At yung baka po nila talagang maliliksi po yun. Talagang parang ang kanilang binti ay inilaan lamang sa pagsasaka, paghukay ng lupa. At dalawa pong singkaw yan, halos magkapanabayan sila kapag sila po ay mag-aararo ng lupa. Yan po yung sa Israel. At ito pong makikita kadalasan na dalawang hayop na nakasingkaw. Isa po sa kabila at isa naman doon sa kabila, sa kaliwa at sa kanan. Kaya po nang sabi ng Lord sa atin, nasabi ng Lord, take my yoke upon you. In other words, may hihilahin ka pala. At ang sinasabi ng Panginoon dito, yung dalawang singkaw na yon ay partner kayo. Ang kabilang singkaw sa kanya, ang kabila naman ay ikaw. Sa makatuwid, sa paglakad ng Lord, kasabay ka niya. Sa lahat man siya pumunta, didiretso siya, kasabay ka niya. Kakaliwa siya, kasabay ka niya. Pupunta ka sa kanan, kasabay ka niya. So it shows partnership. It needs teamwork, no? And surrendering to the Lord. Mahalaga po yan. Sapagkat sabi nga, isipin po natin na ang magdadala nito ay ang Panginoon. Hindi naman tayo Ang nais lang ng Lord sa atin, ng Panginoon, sumabay lang tayo. Pero hindi natin madadama ang kabigatan. Ang kabigatan ay madadama ng Panginoon. Ang nais lang natin ay sa atin ng Panginoon, mag-cooperate ka. In other words, let us unite. And I'll be the one to do the force. It is not you, but it is I. Yun po ang nais ng Panginoon sa atin. Sa makatuwid, ang magtatrabaho pala ay ang Panginoon. Partner lang tayo. Ang bigat ay sa Kanya. Ang gusto lang ng Lord, sumabay ka sa Kanya. So it shows partnership and cooperation. Hindi po ba? So mahalaga kung ating pong makikita ito sa ating buhay pananampalataya. At nais ko po kayong tanungin ngayon. Sa pong tanong, no? Madali ba ang inyong buhay? Yan po ang tanong Madali ba ang inyong buhay? Kasi kung hindi, baka hindi tayo nakikipamatok sa Lord. Hindi po ba? O baka naman nakikipamatok kayo, ngunit ayaw naman ninyong makipag-cooperate sa Panginoon. Ang sabi ng Lord ay, take my yoke. It is easy. My yoke is easy. My burden is light. Ang ganda po niyan.
And if our yoke is not easy and our burden is not light, well, kulang tayo ng pakikipag-partner sa Panginoon. We lack partnership in the Lord. Kulang tayo ng ating pong pakikipag-ugnay sa Panginoon. Kasi ang Panginoon, naroon ang kanyang ika nga po ay pagbibigay ng kaluwagan sa atin. Siya ang magtatrabaho, tayo isasabay lamang at makikisabay sa kanyang paglakad. Yun po ang sinasabi sa atin ng Panginoon. Alam niyo, totoo yan, no? Marahil alam niyo yung kwento ng footprints in the sand. Although di ko na masyadong ma-memorize yun eh. Pero makita po natin na sabay sila, hindi ho ba? Sabay silang lumalakad at makita natin magkasabay. Perhaps nag-uusap sila, no, ng Panginoon. Tuwan-tuwa yung lalaki na kasama ng Panginoon. And then all of the sudden, habang sila nasa gitna na ng ika nga ng daan o disyertong iyan, napansin nung lalaki, nung taong ito na parang wala na yatang partner sa footprints ko. Kundi ito na lang ang paang nakikita kong naglalakad na ito. Itong isang paang ito lang ang nakikita ko. Subalit yung isang paa wala na. Kaya nagtanong siya sa Lord. Sabi niya, Panginoon, bakit ganoon? Kung saan dati-dati magkasama tayo partner tayo, pero bakit sumapit yung panahon na kung saan ay sa gitna ng aking kabigatan sa buhay, talagang terrible, horrible, talagang very difficult na ang buhay ko, bagsak na ako, kung kailan pa nasa gitna ng ganong sitwasyon ako, ito naman po parang iniwan. Kasi isa na lang itong nakikita kong footprints na ito, nasaan ka? Tingnan po yun, nasaan ka nung ako ay nasa kabigatan ng paghihirap na ito sa buhay. At alam nyo, biglang matahimik noon, nagtatanong siya sa Lord, and then all of the sudden, ang Panginoon ay nagsalita sa kanya. Alam mo anak, yung mga panahon na nakikita mo yung isang footprints na lang dyan sa daan, ang totoo, footprints ko yun eh. Yung footprints mo, wala na. Kasi that time na nabibigatan ka na, ikaw ay binuhat ko na. At yung nakikita mong footprints na lumalakad dyan, na napansin mo, hindi sa iyo yun, sa akin yun. Ako yun. At sinasabi ko sa iyo, during the time of your difficulties, during the time of your, sadness in life, during the time that you carry, as if you carry the whole world upon your shoulder, it is I that carry you. Yan po sinabi ng Panginoon sa kanya. So in other words, makita po natin na during the time sa ating pong gitna ng ating lubos na kapaguran, mabibigat na problema na ating nararanasan sa buhay, it is the Lord will carry you through until the end. Kaya po napakalaga natin makita ang pagkilos ng Panginoon sa ating buhay pananampalataya. Pananampalataya po sa Kanya. Now let us continue here, mga kapatid. Makita po natin dito that there are 4 benefits when we come to the Lord. Ito po 4 lang ang aking inilagay dito. And kung 4 lang po ito, marahil ay makita natin yung kahalagahan nito sa ating buhay pananampalataya when we come to the Lord. Mga kapatid, lahat po tayo ay may tamang lugar sa harap ng Panginoon. Ulitin ko po, lahat po tayo ay dapat ay may tamang lugar sa ating Panginoon. Dapat nasa tama kang lugar. Kaya po ang Kristiyano dapat ay ika nga po ay blooming. Hindi po ba? Dapat ay, as a Christian, you should be blooming. At dapat po nasa tama tayong lugar. Halimbawa, kung ang kasama mo ay hindi mo tunay na asawa, well, hindi ka magbubloom yan. Hindi po ba? Kasi nga, wala ka sa tamang lugar. Nagsasama kayo, hindi pala kayo kasal, well, hindi rin kayo nasa tamang lugar niyan. Hindi po ba? So, life is not blooming anymore. Hindi po ba? Minsan, kay bata-bata mo pa, 15 anyos ka pa lang, ang dami-dami mo ng nobyo at nobya, well, nagiging miserable ang buhay. Sa makatwid, wala ka sa tamang lugar. Hindi po ba? Nakikipamatok ka, tipan ka sa hindi mananampalataya, hindi po ba? Well, wala ka rin sa tamang lugar kapag ganyan ka. Magiging miserable ang iyong buhay. Alam po nyo, dapat tayo nasa tamang lugar, mga kapatid. Tapos, ika nga po ay, minsan, matagal ka ng Kristiyano, pero hindi ka pa rin nagsaserve sa Lord. Nakakalungkot po yan. Wala ka pa rin sa tamang lugar. Sapagkat inaasahan sa iyo ng Panginoon na dapat ay nasa tama kang lugar. Now, there are about 4 benefits, as I mentioned a while ago, that when we come to the Lord, dapat po maranasan natin yung spiritual satisfaction. Dapat maranasan natin yung ika nga po ay life with God, with the living Savior. Dapat maranasan din po natin yung pong rest, kapahinahan
sa ating katawan. Hindi lang kapangyarihan sa ating katawan, kundi kapangyarihan ng ating loob. At ang pang-apat, we should learn from the Lord. Kumusta po tayo sa ating buhay pananampalataya? Ito po bang apat na ito ay nararanasan natin sa Panginoon? Dapat nararanasan po natin ito. Sapagkat sa tuwina, nakatingin lagi sa atin ang Panginoon. So muli po, isang mapagpalang araw po sa lahat. Tayo po yumuko sa Panginoon. Let us come to the Lord in prayer. Father God, as we come to you, we thank you, Lord, for this moment that you have given to us. Again, another opportunity that we would be able to lift up our burdens to you, dear Lord God. Salamat po, Ama, sapagkat we are not perfect in this world. We are not perfect, but you are our perfect God. May mga pagkakataon na kami po'y nagkukulang at nagkakamali sa iyo at aming isinusuko ang lahat ng bagay ito sa iyo, Panginoon. Alam mo po, Lord, ang aming kahinaan, gaya ng pagkakaalam namin sa aming sarili. Panginoon, pahintulutan niyo po, Panginoon, na makita namin ang aming kahinaan, gaya ng pagtingin mo sa amin. O Diyos, nawa, sa tuwina, kapag kami lalapit sa iyo, Panginoon, maranasan po namin yung tinatawag na containment, satisfaction, O God. Maranasan po namin yung kung ika nga po ay tunay na buhay sa iyo, sapagkat ang daigdig na ito hindi magbibigay sa amin ng tunay na ika nga po ay buhay. Pleasure lang ang idudulot ng mundong ito, but not the real life itself. Lord, maranasan din namin yung tunay na kapahinahan. O Diyos, kapag kami sumapit sa aming tahanan, makapagpapahinga ang aming physical body. At di lamang po yan, makapagpapahinga din ang aming kalooban. Makakatulog kami ng maayos sa gabi at walang alinlangan. At Lord, yung pang-apat, kami po ay matuto sa iyo, Panginoon. Kaya nasimbabi mo sa aming Panginoon, maging partner ng aming buhay ay ikaw, Panginoon. Sa bawat panahon at sa bawat pagkakataon. Maraming salamat po, Ama. Pagpalain niyo po ang bawat isa. Ito po ang aming pagsamo at pananalangin sa makapangyarihang pangalan po ni Jesus. Ang lahat po ng sa mga kapatid natin sa tahanan ay magsabi po ng Amen. Muli po, ang magsaganang pagpapala po ng ating dakilang Diyos na buhay, sumayin niyo pong lahat, puwat po sa ating dakilang Ama, sa Anak, sa Santong Espiritu, humayo tayo na taglay natin ng kapayapaan, kagalakan sa ating puso, at patuloy nating paglingkuran ang ating buhay na Diyos ngayon hanggang sa muli niyang pagbabalik. God bless you po at pagpalain tayo ng Panginoon. Po, muli at muli ating pasalamatan ng ating Panginoon. Aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako pinili mo tinalagaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sakatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Kung may pagsubok man o kagipitan, ako ay